Wonderful, mighty Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Maraming salamat sa platform na ito Panginoon dahil sama-sama muli kaming katagpuin ka namin sa panahon na ito. Maraming salamat Panginoon for giving us another day. Maraming salamat muli for giving us another chance na pagbulay-bulayan namin ang inyong salita. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa sa amin, Panginoon. And we ask for the Holy Spirit to lead us. And may everything that we say, everything that we share today, Panginoon, will glorify you. Lord, we commit to you everything in the mighty name of our Father Jesus. Amen and amen. And yes, so today po ulit it's going to be a powerful message again magagaling sa Panginoon. At ang pamagat po niya ay the strictest discipline. Yung pinaka-strictong disiplina. Bakit kaya? And that is another sharing by Oswald Chambers, June 29, 2025. Next slide po, Pastor. Then, thank you very much. So, ang pinaka-main verse natin ay matatagpuan sa Matthew 5:30. At ito ang kanyang sinasabi. If your right hand calls you to sin, cut it off and cast it in from you. Cast it out from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Grabe itong sinabi ni Jesus na to imagine malulus natin yung buong katawan natin, so every time we sin we're going to cut it off, mawala nang matitira sa atin. And next page po. Okay, Jesus did not say that everyone must cut off his right hand, but that if your right hand causes you to sin in your walk with him, then it is better to cut it off. There are many things that are perfectly legitimate, but if you are going to concentrate on God, you cannot do them. Your right hand is one of the best things you have, but Jesus says that if it hinders you in following his precepts, then cut it off. The principle taught here is the strictest discipline or lesson that ever hit humankind. When God changes you through regeneration, giving you new life through a spiritual rebirth, your life initially has characteristic of being maimed. So there are 101 things that you dare not do, things that you would be sin for you and would be recognized as sin by those who really know you. But the unspiritual people around you will say, "What's so wrong with doing that? How absurd you are." Pasensya lang po yung mata ko medyo nagbo-blurred. There has never been a sinner who has not lived a maimed life initially. Yet it is better to enter into life maimed but lovely in God's sight than to appear lovely to man's eyes, but lame to God's. At first, Jesus Christ, through his Spirit, has to restrain you from doing a great many things
that many perfectly right for everyone else, but not right for you. Yet, see that you don't use your restrictions to criticize someone else. Christian life is a made life initially, but in Matthew 5:48, Jesus gave us the picture of a perfectly well-rounded life. You shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. And yung wisdom natin kay Oswald, sabi niya, sincerity means that the appearance and the reality are exactly the same. So sincerity means that the appearance and the reality are exactly the same. So purihin po natin ang Panginoon dahil sa kanyang mensahe ngayon. Um, so we have to be open with the teaching and the instructions of the Holy Spirit. How we're going to reflect on His message today. So we can be open for sharing if you have something to share. One thing that I got into this devotion when I was reading it, as God is serious about sin. Imagine with that instruction of cutting off your hand when it causes you to sin. And diba? But of course, uh, we are not going to do that literally, but that's how um, we should take sinning. Um, and sin has a punishment. And sin should not linger in the life, should not linger anymore sa buhay ng isang anak ng Panginoon. When, according to Oswald, nga nang nabasa natin kanina, once that God has already renewed us, then we should also take be serious with sinning, kasi there is a punishment for sin. And of course, dahil nandito pa tayo sa ating sa katawang lupa, we don't hindi natin maiwasan na magkasala. Meron tayong magagawang kasalanan. But that also shows that we need the grace of God. Every day, we need the grace of God. Every time that makagawa tayo ng kasalanan, the Holy Spirit prompts us that we have done something wrong, and then we ask God for forgiveness. We ask that person to forgive us, and then we also always need the grace of God um, para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. And we praise God for that. Um, and also says here, your wisdom from Oswald, sincerity means the appearance and the reality are exactly the same. Ano po kaya ang ibig niya sabihin dito? The appearance and the reality. Meron bang ano yun? Meron bang pagkakaiba yun? Sa hindi siguro Kristiyano may pagkakaiba, right? Kasi maaring maganda tayo outwardly, but inside it's not actually. What we do and what we say doesn't coincide to each other. Iba yung sinasabi natin, pero iba yung ginagawa natin. Right? So, um, maaring iba yung perception ng iba kaysa yung totoong pagkatao natin. So it should always be the same, exactly the same. Hindi maaring iba yung sinasabi natin at iba din yung ginagawa natin. In verse natin, Pastor, can we go back to our first page po? Sabi niya doon,
If your right hand causes you to sin, cut it off. Kasi mas maganda pa na um, isang parte lang ng katawan natin ang mapunta sa impyerno kaysa buong katawan natin. So actually, it is not merely about what a person, sabi niya dito, is true righteousness is not merely about what a person does, but includes what they think and feel. So yung teaching na to is meant to explain the reality of sin. Yan. Sin is a reality. And two highlights the need for grace and faith, not good works in salvation. Also, in that passage, Jesus acknowledges that adultery is a sin, but also declares that attitudes of lust are sinful as well. He does not say that lust is precisely the same as things as adultery. He does, however, teach that lust is absolutely a sin, even it is never a result of physical action. Yun. Just during this time is just talking about adultery and lust, but basically whatever kind of sin are the same. Sin is a sin. Kahit na adultery man yan, o lust man yan, o pagnanakaw man yan, pag murder man yan, it's still a sin. And we need God to, everyone need God para magkaroon ng bagong buhay at mawala yung kasalanan na yun. Sabi ko nga kanina, sin is very costly. Bakit? Kahit na if gagawin natin literally yun, every time we sin, wala nang matitira sa katawan natin if we do it literally. But again, when I said that sin is very costly, it also cost the life of Jesus Christ, right? Just for us to be righteous. Yung isang sinabi din niya kanina is be righteous. Isang verse natin, live a righteous life. How can we live that righteous life? For us to gain that righteous life, it cost Jesus Christ to sin, to die, to take the sin for us and die on the cross. So very costly talaga yun, yung payment ng sin na yun. Si Jesus Christ ang namatay sa atin in order for us to have the chance to be righteous because we cannot be righteous. Without Jesus Christ dying for our sins, we can never attain that kind of righteousness na kailangan ng ating Panginoon. So God made us righteous. And once we have received that righteousness in us, which is Jesus Christ, then sin should not linger around us anymore because it is very costly. Yun mga kapatid, I really want you to share what you think about this as well. Living in righteousness. Living in righteousness. Yung nag-reflect ako, grabe talaga. If we do it literally, yung nga walang matitira sa katawan natin, baka every time na meron tayong lustful desire, probably because tanggalin natin mata natin. Every time we lie, ika-cut off natin yung tongue natin. What's gonna happen? And even here is the right hand, which our right hand is very useful. Isa yan sa pinaka-importanting part ng katawan natin. It's very useful. We are right-handed, so we use it in everything that we do. But yun nga, we need the grace of God all the time. Live a righteous life as God Jesus instructed us. Because sin is very costly. First, it cost the life of Jesus Christ to die for us in order for us to attain that kind of righteousness. And then every time we sin, because we are still in this world, we ask God to forgive us. And, praise God for the presence of the Holy Spirit. Kasi He prompts us that we have done something wrong. Gaya ng nabasa natin kanina, yesterday, I think this month is a Pride Month here in UK, in United Kingdom. And people just say, it's okay for you that yan, okay lang maging, I'm sorry for using this again. Okay lang na maging gay ka, it's fine. The world accepted it. The world accepted.
parang okay na yun. Okay lang na magpatuloy ka sa inyong kasalanan. But it's not. Jesus said, no. Once you have already accepted Him as your personal Savior and had a renewed life, then sin shouldn't linger around you anymore. But live a life that is righteous, that is given freely through the grace of God. Yun po. So please share your experience. How are you doing? What is your reflection on this verse? Bakit tinawag siyang the most strictest kind of discipline? What do you think about it? Please share. Pastor Rory, do you have any intake about this po? Um, Alam niyo, ito po kasing versikulong ito, uh, God is referring to all the believers, especially when we are doing sins against God uh, and sins against others. Kung kukumpletuhin natin basahin ito po ang dahilan niya kung bakit niya sinabi. Yes is for the righteousness. Uh, yes is for para hindi na tayo magkasala. Putulin ng kamay, tukutin ng mata, pero mas matindi pa doon yung pinaka huling versikulo na sinabi niya, kung ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid, mabuti pang magpatihulog ka kesa ikaw maging sanhi ng pagkakasala. Mga kapatid, is is either that we follow or we want to obey Him. We want to participate in building the kingdom, in spreading His word, His love, because this is a true word of God that God wants us to do, to be not perish, but have a everlasting life. God wants us to be with Him, not in eternal flame of hell. But as to Christians, as a Christians, we may able to follow Him till the last breath of our life. Kaya kung puputulin mo nga yung kamay mo, puputulin mo ang paa mo, tutukutin mo ang mata mo, it's a rather of what? Surrendering. It's a rather of how we offer a life to Him and reject the sins, reject the world, reject all the work the work of the world, especially yung bulong din ng kaaway. So that's my uh, one input that I remember when I'm hearing this verse, what Jesus tell us to do. Meron po, meron po ba na nais po mag-share? Meron nga po yung sinasabi natin na avoid the second look, right? Pag may nakita natin tayong ganun, oops, okay. So, yun yung yung sinabi ni Pastor Rory kanina. It's a total surrender. We surrender our eyes, we surrender our lips, we surrender the whole part of our body. We surrender to the grace of God. We surrender to God.
And by doing that, we can attain a life, a freedom kind of life, different kind of freedom. Imagine nung nagsasalita si Pastor Rory, avoid the second look. Because once you don't avoid the second look, and then that would cause you to sin. Di ba? That would cause you to sin again. So, praise God. Praise God po. Meron pa po bang gustong mag-share before we go po sa ating prayer blast? Kung wala na po, Pastor Rory, thank you po. Okay po. Dadako na po tayo sa ating pong prayer blast. Misteryo ng Panginoon. Patuloy na siyang kumilos sa bawat buhay ng mga manggagawa, bawat mga misyonera sa iba't ibang bansa o lugar na kayo napipilangan. Panalangin natin ang bawat mga iglesia na leaders at mga miyembro mula sa mga bata, kabataan, mga adulto, at ganun din sa mga babae at mga lalaking nakabilang sa iglesia. Ano man ang relihiyon ng kanilang kinabibilangan na naniniwala sa tatlong persona na may iisang Diyos, na patuloy na maging tapat sila sa Panginoon, maging loyal sila sa Diyos, sa gitna man ng pagsubok, sa gitna man ng pag-uusig, sa gitna man ng anumang sitwasyon, ay dadalhin nila ang isang pagbabago sa kanilang buhay patungo sa iglesyang kinabibilangan, sa komunidad at sa bawat bansa. Sige po, sa loob po ng 1 minuto, pwede ko pong mahilingan dito mamaya after the 1 minute. Ate Flora, can you lead us for the church and ministry after the 1 minute? After we bless heavens. And may God continue to speak and manifest and work to all his sons and daughters. For 1 minute, let us all unmute. Patuloy kami lumalapit po sa inyo, Diyos na buhay at banal. Patuloy kami pagdudulog sa inyo, Diyos. Yes, Lord. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Mga deaconesses, Sa oras na ito, Panginoon, pakamilangin po namin ang bata, works and ministries. mga men and Pinapanalangin namin, Panginoon, ng mga churches na kinabibilangan ng bawat isa sa amin. we ask, Lord God, Ang inyong mga pastors, missionaries, first worker, and leaders, Panginoon. We lift them up to you, Father. na ang intimacy sa inyo, O Diyos. Palakasin mo sila, Panginoon, sa Kaya patuloy namin dinadalangin, O Diyos, ang pagkilos mo sa kanilang iingatan mo ang inyong mga manggagawa, Panginoon. tanggalin mo ang bawat harang. Tanggalin mo, Panginoon, ang Bibigay bawat ng kalakasan sa na hindi nagbibigay na kaya-kaya sa inyo, Panginoon. kasi nakailangan mo, Panginoon. Kayo ang mapaglingkuran na tunay at tapat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ate Flora, thank you po. Father, we thank you, Lord, that once again, oh God, you enabled us to come into your holy presence, Lord. We thank you, Lord God, because and ministry. Ay meron man pong pagkukulang ang mga church movement. Lalo na po kami, hindi yung mga dito. Lord, we really, really, Lord God. It is really one of the ecclesias, Lord God, that you will given us because of hymns
it gives us the feeling, even Lord God, remove our eyes if this is the fault of our sin. Even we have the truth here, Lord. Sa lahat po ng pagkukulang namin sa pagkakas ng Diyos namin, Lord. Patawarin niyo po kami, not only us who are here in this global right, but all Lord God, all the churches around the world who are declaring that we the Lord is here, but still here in you know also the connection, Lord, and to help us to be intentional in avoiding knowing that it goes to your death, goes to your life, so that we may be able to so that our that we can also righteousness of you and everything. And so Lord, the spirit of all of this to be holy and righteous and perfect. Lord, may the fruit of the presence, anointing of our God, and Lord, the power of the Holy Spirit within us. So we ask you, O Holy Spirit, empower us. O God, may your wisdom be upon us, that we will only do the things you want us to do, and no longer depend upon our opinion. And thank you, God, for the blood of Jesus that was free all our sins from this time forth. Help us to avoid sin, and if we can, O Holy Spirit, be the one to stop us, reminding us. And Lord, we thank you, for you are forgiving God. And in behalf of all Lord God, we want to ask forgiveness and thank you, Lord, for accepting our repentance. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. Thank you, Ate Flora. May God continue to protect you and guide you and give you more wisdom. Salamat po. As we continue to pray for our brothers and sisters who are sick, let us continue to pray and give thanks to the Lord and truly worship Him. For the sickness will be gone, all the cancer will be canceled, and all the bodies of our brothers and sisters will be function in normal. So sa oras po ito, patuloy po tayong pumalalangin sa loob po ng 1 minuto. And as we pray. Lord, patuloy po kami lumalapit. Mercy, Jesus. Dalangin namin, Panginoon, ang kagaling niya ng ipagkaloob sa kanila po. Palagi po namin papanalangin ng aming mga kapatid sa Brother Paul, lahat ng sulat sa aming mga listahan, Panginoon. Brother Eder, Palonso, Whatever they are experiencing right now, Lord, those that that kind of sickness that they are suffering from, please touch them and visit them wherever they are. Chita, And I'm still praying to you. kapatid na Loro na Brother Amado, Brother Herman, Healing to all your this families. very Lord God, in the name of Maraming salamat. also na ito, Panginoon, kay Rebecca, Manzari, Pagalingin, palakasin. kapatid na Lydia, sa kanyang kapatid na si Abby. Yes, we cover them in our prayer, We Father. ask for your healing. Kay Sister Sheila Sabatin, complete healing, God. Pastor Menasio Bandes, Panginoon. Sister Janet Ramos, we speak for healing in their physical body. We speak, Lord God, prosperity sa kanilang pangangailangan sa pangangatawang pisikal at sa pangangailangan nilang pang-araw-araw. In emotion, in physically, mentally, Panginoon. We speak your healing. We speak for your mighty presence in their lives, that they will be healed. And in Jesus' name we pray. Amen. 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 Sa oras po ito, pwede kong mahilingan dito. Kuya Virgil, pwede kayong mag-pray po dito po sa nation and the government. Okay lang po ba? Nakamute. Sige. Ate Ruth,
can you lead us for this after the 1 minute, and ikaw na yung close and sealed for the nation and the government for 1 minute. Let us all pray. Lord, we continue to speak Yes. of peace, we speak of Continue to prosperity, seek your we speak presence, of Panginoon. unity in each At palagi nation. namin nilalapit, Panginoon, Look, ang Lord God, sa ang ating buong kawan at mundo, kaaway, all the personal nations. interest, sa pananakop, yes, Lord God, to cancel it, So Lord many God. noise happening around the You, world Lord God, the greediness, against the us. selfishness, Lord God. But we pray, Lord God, for acceptance, unity, love, and peace sa bawat bansa. Yes. Because you are the God of peace. Because you are the God who continue, Lord God, na kayo ang siyang mag-una sa bawat Yes. mga bansa, Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan nila ngayon, O Diyos, sa bawat mga leaders, we ask, Lord God, to give a fear from you, Lord God, that they will experience. And the fear from you is having love in you and have a relationship with you as accept you as the Lord and Savior. In Jesus' name. Amen. Amen. Yes, yes, Okay, Panginoon. We seal the prayer of each and every one of us, Panginoon, regarding these nations and government. Panginoon, patuloy po namin pinapanalangin araw-araw, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan sa buong mundo. At lalong-lalo na, Panginoon, ang mga leaders na magkaroon sila ng katatagan ng loob na i-guide, Panginoon, ang bawat bansa na kanilang sinasakupan. Lord, we pray that may your presence be felt around the world, Lord, in the midst of war, Panginoon, in the midst of noisy surroundings, Panginoon. Sana makita yung presence mo doon, Panginoon. Lord, we pray for those people who are being caught in the middle of the war, Israel, ang Hamas, ang Palestine, Panginoon. If you watch on the television, grabe, Panginoon, ang pinagdadaanan ng inyong bayang pinili, Panginoon, ang mga tao na nandoon, ang mga bata, ang mga matatanda. It's so heartbreaking to see them to be in that situation, Panginoon. But we pray for them. We pray for those people, Lord, especially the elderly who hindi na makatakbo, Panginoon, ng mga bata, mga buntis. We pray for them, Lord. They are in the midst of so much hardship. No food to eat, nowhere to hide. We pray for them, Father. All we can do in our end is to pray for them, to seek them for you. Lord, you have plans and your wills. We can only commit everything to you in your hands. Everything is under in your control. Yes, Lord, as you have promised, Panginoon, that in the midst of hardships and wars, you will be there. We just pray na makita kanila sa lahat ng pangyayari sa kanilang mga buhay. We continue to pray for the leaders, ano man po yung kanilang mga plano ng Panginoon. May they see you in their decision making. Yes, Lord. Thank you for this time na we can corporately pray for them. Maraming salamat, Panginoon. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Amen and amen. Meron po ba sa atin dumating ang kanilang birthday or wedding anniversary? Kung wala po, sige. Tatakot na po tayo po sa ating pong panalangin pasasalamat sa Diyos at benediction. Tayo pong lahat ay yumpo at manalangin. Kami lubos na nagpapasalamat, O Diyos na buhay at banal. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng buhay.
muli mo kaming pinalalahanan, Panginoon, kung gaano kahalaga ang kabanalan sa inyong harapan. That's why you said to your word that seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Thank you, Lord God, sa iyong mensahe. Pagpalain mo, Panginoon, si Ate Ruth, kapatid na Ruth, Panginoon, patuloy mo siyang ingatan, bigyan ng kalakasan, at sa ministeryong nakaatang sa kanyang balikat na iyong pinagkaloob, Panginoon, ay tunay na siya'y lagi mong sasamahan at iingatan. Kasama na, Panginoon, ang mga kasamahan niya sa iyong ministeryo na iyong itinatahak. Pagpalain mo rin, Panginoon, ng kanyang pamilya, ang kanyang trabaho. Pagpalain mo, Panginoon, patuloy na kayo ang siyang magpala sa buhay ni Ate Ophel, ni Ate Flora, ni Ate Finet, yung pangapapeles pa, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa kanilang pag-aasikaso regarding sa ibinibenta nilang lupa pa, O Diyos. We ask, Father God, that let your intervention ito, O Diyos, ay wala nang paulit-ulit, wala na pong papalik-balik pa, at wala hong magiging aberya pa. Bagkus, O Diyos, ay patuloy na maging maayos ang lahat, pati mga transaction po nila, O Diyos. Salamat. Ingatan ninyo, Panginoon, ang kanyang buong pamilya rin, O Diyos. Ganon din, Panginoon, kay Kuya Virgil, kay Nanay Conchita. We speak, Lord God, for your healing and manifestation. We speak, Lord God, for your deliverance from the sickness. We speak, Lord God, continuously, and we give you honor and glory for your mighty works of healing sa kanilang mga pangangatong pisikal at pinasyal na pangangailangan sa pang-araw-araw. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ninyo patuloy ang ministeryo ng Daybreak Global at patuloy na, O Diyos, sa amin pong sa inyong pangungusap na patuloy kaming maging nawang masunurin sa inyong banal na pangalan at tunay na lagi nyo kaming kakausapin upang ikaw, O Diyos, ang lagi lang naming marinig at upang ikaw ay mapagpurihan, mapaparangalan. Maraming pong salamat. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen at amen. 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 Tanggapin po natin ngayon ang petiksyon ng ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Lagi nating tandaan na siya ay sumasa atin, na siya ay sa atin sa ating paglakad, sa ating paghayo. Dala-dala natin ang kanyang kalwalhatian, ang kanyang pangalan, sapagkat tayo ay kanyang mga anak. At sa ating paghayo ay tunay na maging liwanag tayo ng katotohanan at sa pagiging katotohanan sapagkat si Kristo ang siyang nagbigay sa atin na tumayot na nindigan para sa atin upang ang katotohanan ito'y may pahayag sa lahat ng mga tao, anumang lahi, anumang kulay, sapagkat minamahal ng Diyos ang bawat isa at kanyang tinuturuan sa kanyang pangalan at sa pagkilos ng banal na Espiritu na siyang mangunguna sa atin. Ngayon, taglay natin ang kanyang kapangyarihan at pagsama. Ngayon at kailanman. Amen. 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 Amen and amen. Maraming pong salamat.